Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin tumiwalag na, nako, lagot, nabulgar na ang video ni PBBM. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Mhm. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa kakalakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga nagtetrending na mga balita sa mundo ng social media. At eto nga po, simulan na po natin dito kay Attorney Harry Roque, no? Ito po ang balita mula sa News 5 10 hours ago mga kabayan. Vlogger Pebbles Cunanan. Sabi po ni Pebbles mga kabayan, Harry Roque, mastermind ng pulburon na video. Sa isang sworn affidavit, inilahad ng vlogger na si Pebbles Cunanan na si dating presidential spokesperson Harry Roque umano ang mastermind sa likod ng nag-viral na pulburon na video na inedit para magmukhang gumagamit ng illegal na droga si President Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Cunanan, nagkaroon ng private dinner ang ilang pro-Duterte vloggers at personalities matapos ang maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. Yan mga karibin natin, no? Wag na po natin basahin lahat kasi mahaba po yung kanyang naging statement eh. Pero teka lang. Mga karibin natin, baka hindi nyo po kilala si Pebbles Cunanan. You know what? Nagtataka ako kung bakit ngayon lang siya nagsalita, mga kaubayan. Dati kasi, mga karibin natin, ako mismo, nakafollow po ako dito sa taong ito, mga kaubayan, sapagkat naniniwala ako sa mga sinasabi niya noon, itong si Pebbles Cunanan. No? Kasi vlogger po ito noon na parang kumbagang pro Duterte po ito. Bigla na lang po siyang ganito ngayon. What happened to you? Eto, kilalanin po natin itong nag-aakusa kay Attorney Harry Roque na mastermind di umano ng pulburon video. Eto mga kaubayan, panoorin po natin to. Yan po si Pebbles mga kaubayan, no? Teka lang ba yung sound? Okay, may sound. Yan po ang kanyang pagmumuka at panoorin po natin to. Kakaloka kayo. Pati lalagyan, pag pinagtatalunan pa. Wala naman problema kung maliit o malaking lalagyan. Ang problema doon yung sinisinghot. Ako nga Yun That's Pebbles Cunanan or Vincent Cunanan mga kababayan. Nakasubscribe po ako dati sa kanya Nakafollow po ako sa kanyang page, no. Pero nag-unsubscribe ako agad nung nakita kong nag-iba na yung ihip ng hangin. So yan mga karibin natin, no. Ano ba talaga ang gusto kong i-point out dito, no? You know what? Kung kukuha naman ng witness or something na, di ba? Witness na kasi ito siya di ba? Ano bang may tuturing natin sa kanya? Resource person ng camera, ng TRICOM, di ba? Kung kukuha lang naman kayo ng resource person, sana yun namang yung may credibility, no? Yung may kredibilidad na talagang mag-akusa. Yung talagang malinis mga kababayan. Kasi alam nyo po mga karibin natin, no? Yung nangyari kay Agent Morales, talagang pinukpok nila si dinurog nila yung credibility
Agent Morales, no? Just to testify na maging witness si ano or something na maging resource person si Agent Morales, di ba? Dinurog po nila yung credibility ni Agent Morales. Former Agent Jonathan, PDEA Agent Jonathan Morales, yan mga kaubayan. Di ba? Kung napanood po ninyo yung hearing dyan sa Senado at maging sa Kamara, talagang pinukpok po nila, dinurog nila ang kredibilidad ni Agent Jonathan Morales. Pero, ngayon mga kaubayan, nobody is asking even a single question, mga kaubayan, to us the credibility of this Pebbles Cunanan. Bakit hindi nyo tanungin? Bakit nung una talagang ikaw ay dinidemonstrate mo pa yung ng PBBM, di ba? Bakit? Tanungin nga natin si Pebbles, no? Ito, tanong lang naman po. Magkano ba? Magkano kaya? Tatanong lang, no? Magkano? How much? How much is your credibility? Yun na lang. Isa lang naman po no? Kasi napapag-usapan nga dyan sa Tricom itong pagpupulburon, no? Kasi fake news din daw Isa lang po ang dapat gawin ng administrasyong ito. And what it is, mga karibi natin, magpa-hair follicle test po ang ating presidente. If it is negative, these all issues will be cleared. No? Clear yan lahat. Wala nang patumpik-tumpik pa. Wala nang magdududa sapagkat you are negative. Pero, kapag yan naman po ay nag-positive, it is a different aspect naman. Diba? Angle. Maybe if it is, talagang dapat na kayong bumaba. Diba? Saan mga kabayan, what I'm trying to point out here sa video ni itong pinapakita natin ngayon, no, yung credibility ng kanilang resource person to accuse, no? Pero kasi tinira niya rin si PBBM Tingnan niyo yung video ito, di ba? So nasaan po yung credibility niya? Hindi ko alam. Sa inyo. May kanya-kanya naman tayong opinion at reaksyon. I-comment nyo na lang mga kabayan kung ano yan, ano? At ito pa. Pag-usapan din po natin itong si Agent Jonathan Morales. Kasi meron po siyang meron po siyang patama sa mga nasa gobyerno. Ito mga karibin natin. Pakinggan po natin to Joey Cruz, Ang ko lang, bilang isang dating tauhan ng gobyerno, wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Kagaspangan. Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na ayon na kilos ng isang public official, talaga makikita po tayo. Tumpak. At yung mapapansin ng publiko. Huwag Yes. naman sana tayong masasaktan. Sino ang tinutukoy mo, Mr. Chair? Your Honor, yung pong mga gumagawa ng kagaspangan, yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po. Sabi ni si Sir Jonathan Morales, maaaring kayo po, Your Honor. Pero ito pagpatuloy po natin, pero it's not abante. Nasa inyo po yun, kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Naman to si Abante, tatanga-tangahan naman itong si Abante. Yan it is part of my freedom of expression Abante. Based dyan sa sa actions mo, I think you are nagtatanga-tangahan, no? Dito po sa sinasabi ni Sir Jonathan Morales. You know who they are?
No, wag mo nang paikutin yung ano. Sinisimplified mo pa yung mga terms, 'di ba? Yung mga gusto mong kami pang magsabi na kayo yung pinatutong anong tawag diyan? Yung pinatatamaan, yun. Kayo yung pinatatamaan ni Sir Jonathan Morales. Well, anyway, what I'm trying to point out, why I'm showing this video, mga kabayan, sapagkat tama po si Sir Jonathan Morales. Kayo pong mga nasa gobyerno, gumawa po kayo ng tama, walang sisita sa inyo, walang pupuna sa inyo. Pag gumawa naman kayo ng kamalian, pag gumawa kayo ng tama, bagkus ay pupuriin pa kayo. Pero pag gumawa kayo ng kamalian, yung kagaspangan na sinasabi, no? Tulad ng pagnanakaw, sabi ni Sir Jonathan Morales, no? Talagang mapapansin kayo. Mga kaubayan, whether gumawa kayo ng mabuti, gumawa kayo ng masama dyan sa gobyerno, someone will always criticize these government officials, mga kaubayan, because it is part, no, ng demokrasya, no? Kaya wag kayong maging, sabi nga sa isang Supreme Court Justice yata ang nagsabi, mga kaubayan, correct me if I'm wrong, sabi niyo po, kayong mga nasa gobyerno, wag kayong maging balat sibuyas because it is part of your pagiging public official. Part po ng pagiging public official ang makriticize, no? Ang makriticize, mga kaubayan. Wag po kayong maging balat sibuyas. Bagkus, if it is a negative feedback, there is something wrong with your doings. Diba? If it is positive feedback, then you have to celebrate, di ba? Yun lang yun eh. Para gumawa kayo ng mabuti sa ating gobyerno, someone will always criticize, di ba? Even if you are doing good or bad, somebody will criticize you because it is the nature of being public official. Tanong ko lang, dito sa TRICOM, mga public officials ba kayo? Kasi kung mga public officials kayo, kailangan tanggapin nyo ang katotohanan na may mag-criticize talaga sa inyo. At ito pa ang napansin ko, mga kababayan, they are making it personal. Yung ini-example talaga nila, yung mga sarili nila eh. No? Nung mga nakaraang hearing, no, mga past administrations, nagkakaroon lang po ng hearing kapag may nagrereklamo, di ba? Nagrereklamo, something na di ba? Imbestigahan. Pero ngayon, mga kababayan, they are making it too personal. Sila mismo ang subject. Paano pa kayo makakagawa ng mabuting batas niyan? Kayo, from your heart, I know. Kahit hindi nyo sabihin, galit kayo sa mga vloggers na yan. Kaya ang magagawang batas na yan, in favor. Sa inyo. Not favorable to the vloggers. Kayo ang batas eh. Kayo ang gagawa ng batas eh. Di ba? Ano pang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Well, anyway, ang gusto ko lang naman dito i-point out sa video ito kung bakit natin pinakita to is para wag maging balat sibuyas and tanggapin nila kung anong criticism ang pinupukol sa kanila because it is part of our democracy, mga karibin natin. Okay? Ano man po ang inyong opinion, i-comment nyo na lang po at eto pa. Speaking of fake news na pinag-uusapan sa TRICOM, pakinggan po natin to. May magandang aral tayong makukuha dito sa reporter na ito, mga kaubayan. Napakagaling. Or po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin. Kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake
news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. See? Napakagaling po ng reporter na ito mga kababayan. No? Palakpakan po natin. Yan po ang sinasabi natin. Pag kayo sa administrasyon, sa communication office, kayo ang magsalita, sa palagay niyo po ba nobody will react that maybe it is a fake news, mga karibin natin? Kasi wala rin naman kayong ipinapakitang basihan. Diba? Mas mabuti pa kayo mga vloggers minsan, di ba? May pinapakitang mga dokumento, at nagre-react po sila sa dokumentong yun. But this PCO, Yussi Claire Castro, simula po ng naging tagapagsalita po ito, mga kababayan, correct me if I'm wrong, para kasing wala namang, puro accusation lang eh. Puro accusation lang yung ginagawa ng taong ito. Diba? Walang pinapakitang ebidensya. That's why nga, natanong ng reporter kung mayroon ba kayong mga basihan or ebidensya. Kasi magmumukha rin kayong fake news dyan sa Malacanang. If you're not going to show something to justify what is your statement, di ba? Oh. Anyway, anong opinion niyo dyan, mga? Pag sila pala, always truth, di ba? Tapos pag mga vloggers ang magsalita, palaging fake news. Wow. Where is the human rights? Human rights? Bakit human rights? Sabagay, may rights naman din kami, di ba? To speak up. Freedom of expression. Yan, mga karibin natin. Well, anyway, eto, susunod naman po mga kababayan. Eto. Yussi Claire Castro pa rin. Gusto ko lang i-share ito mga karibin natin kasi ito po ang kanyang statement. Hinggil sa haharapin ni Atty. Nicolas Kaufman bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Sabi niya po mga karibin natin. Sabi ni Atty. Claire Castro or PCO Yussi Claire Castro, he will definitely face some difficulties in defending his client regarding the admission made by his client. But we wish him all the luck because still we have to presume that the suspect is still innocent until proven guilty. Nung ina-arrest nyo pa lang si Pangulong Duterte, etong gusto kong i-point out dito, yung sinasabi niyang presume, sabi niya dito, we have to presume that the suspect daw kasi si Pierre Ardino, is still innocent until proven guilty. Pero mga kabayan, nung ina-arrest nyo si former President Duterte, did you ever think itong phrase na ito, innocent until proven guilty? Yung matanda halos nga hilain na nito rin, di ba mga kababayan? Ganyan ba kayo mag-threat, no, ng innocenteng tao? Kasi innocente pa kasi sabi nila no, until proven guilty. So, sa palagay niyo po ba tama yung ginawa nila kay former President Duterte sa pag-arestong yun? Kung naniniwala sila dito sa phrase na ito ni Yussi Castro, the suspect is still innocent until proven guilty. Hindi ko po nakita ang pagtrato ng bilang isang inosenteng tao doon po sa pag-aresto kay former President. I don't know ito, opinion ko lang naman po ito mga karibin natin na depende po yan sa inyo kung anong tingin nyo. Ano ninyo doon pag tingin ninyo sa ginawa nila kay former President Duterte. Okay?
Alright, anong opinion niyo dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, mga karibin natin, last po natin pag-uusapan bago natin i-play ang video. Nako, itong si Abante. Talagang masasabihan ka talagang Tanji no? Abante. Ha? Ayaw mong masabihan kang Tanji pero you are acting like Tanji. Ha? Eto mga karibin natin si Abante. Sabi niya po, sa Meta to kasi meron silang argumento ng Meta no? Mr. Chair, I just want to ask if Meta can give us a data on what your community standards are. I know you'll answer us with a lengthy statement. Give us data because we don't know. Just give us data about sa community standards. Sabi naman po ng kinatawan ng Meta, itong puting ito, sabi niya po, Mr. Chair, our community guidelines are readily available online. Nako. Hirap talaga kay Bante, hindi nagbabasa. I absolutely think that I understand that we are in the middle of election cycle. Things are heated. Mainit daw yung mga bagay-bagay ay mainit. Here at the moment, sabi niya, buti pa. Buti pa po itong Kano. Alam kung bakit nangyayari itong lahat sa Tricom. No? Sabi niya, ulitin ko buti pa talaga itong Kano. Alam niya Sabi niya, I absolutely think I understand. No? Sabi niya, I understand that we're in the middle of election cycle. Things are heated. Umiinit lang bagay-bagay. Here at the moment. Ibig sabihin mga karibin natin, ang gusto niyang i-point out dito, baka politically motivated itong inyong mga investigasyon at sinasangkot niyo pang Meta. Diba? Yun ang pagkakaintindi ko Yeah. Yun yung pagkakaintindi ko kung bakit niya sasabi election cycle. Because, maybe lang naman, these things happening in Tricom and any other Comcom dyan are politically motivated because of the election. Diba? Buti pa itong Kanong ito. Nag-iisip mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po mga karibin natin. At eto na. Eto, panoorin po natin to. Mukhang nagpulasan na. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ito ang mainit na balitang gumimbal sa taong bayan. Tila isa-isa nang naglaglagan at kumalas di umano at naglalabasan para magsalita ang mga nasa Senado at ang ilang mga personalidad para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan at sadyang hindi na talaga mapipigilan pa. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan na siyang tuluyang hahatol at mananaig laban sa kabulastugan at kasinungalingan na kinakasangkutan ng gobyerno ni Marcos Jr. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko at litisin sa dayuhang hukuman o International Criminal Court, ICC, The Hague, Netherlands. Di umano'y mga kandidato ni Marcos Jr. isa-isa nang kumalas sa pagkasenador. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan bayan ko, sa nagnakaw na tao.